The Philippine Coast Guard will be more proactive. We will be strategically deploying and realigning our asset para maprotektahan tong MAU1. Significant natural gas discovery has been made. It helps Malampaya's contribution and strengthens our domestic gas supply. Initial testing showed that the well flowed at 60 million cubic feet per day, confirming it is a high productivity resource comparable to the original Malampaya wells. Naniniwala ba kayo na ang sagot sa matagal na nating problema sa mahal na kuryente at kakulangan sa enerhiya ay nasa ilalim lang pala ng ating sariling karagatan? Isipin nyo, pagkatapos ng ilang dekada ng paghihintay at pagtitiis sa taas ng singil sa kuryente, tila may malaking biyaya na namang bumubulaga sa atin sa gitna ng West Philippine Sea. Ito na nga ba ang susi para tuluyan ng gumaan ang buhay ng bawat pamilyang Pilipino at makaahon tayo sa krisis sa enerhiya? Ngayon pag-uusapan natin ang isang napakalaking balita na hindi lang basta balita kundi isang malaking hakbang para sa kinabukasan ng ating ekonomiya. Marami ang nagtatanong, gaano nga ba kalaki ang kayamanang ito at handa ba ang ating sandatahang lakas na protektahan ito laban sa mga dayuhang may interes din sa ating dagat? Pero bago po ang lahat baka pwedeng pa-like ang video na ito at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Kamakailan lang ay mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nag-anunsyo ng isang napakahalagang diskubre na matagal na nating inaasam bilang isang nasyon. Sa silangang bahagi ng sikat na Malampaya Gas Field, malapit sa baybayin ng Palawan, ay may natagpuan na namang bagong gas reserve na punong-puno ng potensyal. Hindi ito basta-bastang balita lamang dahil ayon sa mga eksperto at sa datos ng ating pamahalaan, tinatayang nasa 78 bilyong cubic feet ng natural gas ang nakatago sa ilalim ng dagat. Para mas madali nating ma-visualize ang laki nito, ang dami ng enerhiyang makukuha rito ay katumbas ng 14 na bilyong kilowatt-hour ng kuryente sa loob lang ng isang taon. Ibig sabihin, sapat na sapat ito para magbigay ng liwanag at kuryente sa mahigit 5 milyon at 700,000 kabahayan sa buong bansa. Pero hindi lang ito tungkol sa mga numero at dami ng gas na makukuha natin. Ang mas malaking usapin dito na dapat nating malaman ay ang seguridad at ang kaligtasan ng ating mga likas na yaman. Dahil alam nating lahat na mainit ang usapin pagdating sa ating mga teritoryo sa dagat, kaya hindi na nag-aksaya pa ng panahon ang ating pamahalaan para kumilos ng mabilis. Dito na papasok ang napakahalagang papel na gagampanan ng Philippine Coast Guard o PCG. Sa ilalim ng mahigpit na direktiba ni Admiral Ronnie Gavan, agad na nag-utos ang pamunuan ng PCG na ayusin at i-realign ang lahat ng kanilang mga assets at kagamitan para lang mabantayan ang bagong diskubring lugar na ito. Ang commitment ng ating mga tanod-baybayin ay seryoso at hindi matatawaran dahil alam nila ang halaga nito sa ating bansa. Magpapadala ang PCG ng kanilang mga pinakamalalaking barko, particular na ang kanilang mga 97-meter at 44-meter vessels na siyang magsisilbing mga bantay sa ating karagatan. Kasama rin sa planong ito ang paggamit ng kanilang mga aircraft o eroplano para masigurong mamomonitor ang bawat sulok ng lugar mula sa itaas. Ang layunin ng pagpapadala ng mga barkong ito ay para matiyak na walang sinumang dayuhan o ilegal na operasyon ang makakalapit o makakapakialam sa ating yaman. Ito ay isang malinaw na mensahe sa buong mundo na ang bagong gas reserve na ito ay pag-aari lang ng mga Pilipino at gagawin ng ating gobyerno ang lahat para mapangalagaan ito para sa susunod na henerasyon. Pag-usapan naman natin ngayon ang isa sa pinakamahalagang aspeto ng balitang ito na siguradong itatanong ninyo. Kailan nga ba natin mararamdaman ang epekto nito sa ating mga bulsa? Ayon sa Department of Energy o DOE, ang pagkakatuklas ng natural gas na ito ay talagang malaki ang maitutulong para mapababa ang singil sa kuryente sa ating bansa sa hinaharap. Paliwanag ni Energy Secretary Sharon Garin, bagamat ito ay isang napakagandang balita, kailangan nating maging makatotohanan na hindi natin ito mararamdaman ng agad-agad o bukas lang. May mga proseso pa kasi na kailangang dumaan bago ang gas na nasa ilalim ng dagat
ay maging kuryente na dumadaloy sa ating mga tahanan. Pero ang mahalaga ay mayroon na tayong konkretong pagkukunan ng sariling enerhiya na magliligtas sa atin sa patuloy na pagtaas ng presyo ng kuryente sa mga susunod na panahon. Habang hinihintay natin ang pag-unlad ng proyektong ito, may isa pang seryosong hamon na kinakaharap ang ating bansa. Alam niyo ba na bagamat hindi naman laging nakikita ang mga barko ng China sa mismong lugar ng Malampaya, ay nananatiling nakaalerto pa rin ang ating Philippine Coast Guard. Bakit kamo? Dahil sa mga nagdaang taon ay napansin ng ating mga autoridad na tila kumakalat at dumarami ang mga barko ng China sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea. Ang nakakabahala pa rito ay unti-unti na silang lumalapit sa mga baybayin ng ating bansa. Sa katunayan ay may ulat ang PCG na may namataang barko ng China sa layong 26 na nautical miles lang mula sa baybayin ng Mindoro. Napakalapit na nito kung iisipin nyo, kaya naman hindi dapat tayo maging kampante pagdating sa pagbabantay. Alam naman nating lahat na ang gobyerno ng China ay madalas magpakita ng agresibong aksyon sa ating mga karagatan. Maraming beses na silang gumagawa ng mga hakbang na tila nanunubok at nagpapainit ng sitwasyon sa dagat. Pero ayon sa ating Philippine Coast Guard, ang tanging magagawa natin ay maging mas proactive o maagap sa lahat ng pagkakataon. Kailangan nating siguraduhin na sa kabila ng ganitong klaseng ugali ng ibang bansa ay mananatiling protektado ang ating bagong tuklas na yaman sa Malampaya. Isipin nyo, ang Malampaya ay nasa 80 kilometro lang ang layo mula sa pinakamalapit na dalampasigan ng Palawan. Magkakaalam, share ko lang story ko. Dumating ako sa point na isang income lang hindi na sapat para sa pamilya ko. Kaya naghanap ako ng extra income at oo, marami rin akong pinagsisihan na online courses at online materials. Pero may natutunan ako. Dahil doon, unti-unting guminhawa ang buhay ko. May savings na, may bahay, may sasakyan, at nakakapag-travel abroad. Kaya gusto ko lang i-share ang mga nakatulong sa akin. Inipon at compile ko lahat ng online course at online materials na alam kong makakatulong din sa iyo. Litan ang link sa description at comment section. Dahil sa lapit nito sa ating mainland, obligasyon talaga ng ating gobyerno na bakuran ito ng maigi laban sa anumang banta ng panghihimasok. Kung babalikan natin ang mga pangyayari noong taong 2024, mapapansin na ang mga barko ng China ay madalas lang umiikot sa paligid ng Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Pero nitong nakaraang taon lang ay nagbago ang kanilang galaw dahil mas kumalat na sila sa buong West Philippine Sea at mas lalo pang lumalapit sa ating mga baybayin. Ayon sa paliwanag ng PCG, ang pagdami ng mga dayuhang barko sa ibang bahagi ng ating dagat ay epekto rin ng patuloy nilang pagtataboy sa ating mga kababayang mangingisda sa mga tradisyonal na fishing ground natin. Dahil dito, mas nagiging kritikal ang pagbabantay sa ating bagong gas reserve dahil ito na ang ating huling baraha para sa ating seguridad sa enerhiya. Ang bawat patrolya ng ating mga barko at bawat paglipad ng ating mga aircraft ay mahalaga para masigurong ang yamang para sa Pilipino ay mananatiling sa Pilipino lamang. Ang mas masakit pa rito, hindi lang ang ating supply ng kuryente ang nakataya, kundi pati na rin ang kabuhayan ng ating mga kababayang mangingisda. Kung dati ay malaya silang nakakapangisda sa layong 4 hanggang 5 nautical miles lang mula sa mga bahura, ngayon ay tila nagbago na ang ihip ng hangin. Napipilitan na silang lumayo ng hanggang 30 nautical miles para lang makahuli ng isda at makaiwas sa gulo. Alam niyo ba na hindi na nag-aatubili ang mga Chinese Coast Guard na itaboy ang ating mga mangingisda palayo sa mga tradisyonal nilang pwesto sa dagat? Sa tuwing itinataboy nila ang ating mga bangka, sinusundan din nila ito para siguraduhin na talagang malayo na ang mga Pilipino sa area. Dahil sa takot at sa panganib, nagkakawatak-watak na ang ating mga mangingisda at napupunta sa kung saan-saang bahagi ng dagat na hindi naman nila kabisado. Dahil sa lumalalang sitwasyon na ito, wala nang ibang pagpipilian ang ating pamahalaan kundi ang mas dagdagan pa ang pagpapatrolya ng mga barko ng Pilipinas. Kailangan nating ipakita na hindi tayo basta-basta aalis sa sarili nating teritoryo. Ang isa pang nakakabahala na napansin nitong nakaraang taon
ay ang biglang pagdami ng mga Chinese research vessel sa loob mismo ng West Philippine Sea. Nakapagtala ang ating mga autoridad ng mahigit 46 na beses na pagpasok ng mga barkong ito at ang nakakatakot pa, kasama rito ang ilan sa pinakabago at pinakamoderno nilang sasakyang pandagat. Ang mga barkong ito ay hindi lang basta namamasyal dahil madalas silang makitang tumatawid mula sa West Philippine Sea hanggang sa kabilang panig ng ating bansa patungong Benham Rise. Ang lahat ng ito ay patunay na ang ating bansa ay nasa gitna ng isang malaking hamon. Habang nagbubukas ang pinto para sa ating yaman at pag-unlad dahil sa bagong gas reserve sa Malampaya, kailangan din nating maging handa sa mga banta na kasama nito. Ang laban na ito ay hindi lang para sa gobyerno o para sa mga sundalo, kundi para sa ating lahat na umaasa sa mas maginhawang bukas. Sa huli, ang mahalaga ay maprotektahan natin ang kung ano ang tunay na atin. Kayo, ano sa tingin nyo ang dapat pang gawin ng ating gobyerno para masiguro na ang ating mga mangingisda ay ligtas at ang ating bagong yaman ay hindi mananakaw ng iba? Handa ba kayong suportahan ang ating mga tanod-baybayin sa pagbabantay sa ating kinabukasan? Ibahagi mo naman ang sagot mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.